Ako po si JDB. Ngayon ito, pag-usapan natin mga kapatid. Aba, ito pala hong si PBBM, nagsalita na tungkol nga rito sa kanilang relasyon ni Sara, ni DP. Parang nangyari ngayon na ulit itong Duterte, Leni Robredo 2.0. Di ba? So noon, mas maaga lang, break na agad silang dalawa. Ngayon naman, umabot pa naman po ng halos kalahati ng termino nila bago sila tuluyang nag-break. Okay? So, yung mga Pilipino noon, naalala ko, kilig na kilig. Sabi ko, uy, grabe kayo, lalandi nyo. Kinikilig kayo dyan sa Unity. May asawa yung pare-pareho. Diba? Bagay sila. Bagay. Ganun-ganun no? Love team daw. Sayang. Diba? Kulang na lang naalala ko, isukan nila si FL. Tapos itulak si PBBM etong si Sara. And then, ang pinaka-latest, diba? Si PBBM po pumunta ng Laos. Tapos, ang kanyang mga caretakers, etong sila Estrella, si Bersamin, sino pa ba yun? 4 yata yun yung kanyang caretaker. So, wala na. Dati kasi Bersamin at saka si Sara. Di ba? Bakit naman po kasi hindi magiging ganun ang kalooban ng ating Pangulo? Bakit pa ba naman siya magtitiwala kay Sara? Sabi na nga ni Sara, hindi na tayo bate, si Aimee lang. Di sabi naman ni BBM, di ka na kasali Di ka nakasali, di pala tayo bate Di ba? So ngayon, ito ho yung isang video rin. Ito. Ito po, konfirmasyon ni PBBM na nabudol siya ni Sara. Nurin mo, pinaasa siya ni Sara, no? Na mag-best friend tayo, sabi pa nga, tinanong pa, no? Sara, sino ang best friend mo doon? Sabi ni Sara, siyempre, BBM lang. Tapos kalaunan, di ba? Nasisira yung relasyon nila pag dumarating po yung usapan ng budget, di ba? Nalala nyo? Pag usapan ni budget, pag budget season, nadudurog yung kanilang friendship. Ito nagsalita na po si PBBM doon sa ginawang denial ni Ximenet sa kanilang friendship. Kasi sabi ni Sara, hindi naman kami talaga magkaibigan yan. Nagkakilala lang naman kami yan Parang strange guy yan Nagkakilala lang naman kami yan nung kampanya. Dahil sa Uniteam. Ganon. Hindi pala talaga sila magkakilala na nag-usap na, uy, pag nanalo tayo bigyan mo ako ng confidential fund I'm a little dismayed to hear that she... Ayun, pero hindi naman po big deal kay PBBM. Sabi lang naman niya, I'm a little dismayed to hear. Diba? Sa Tagalog, I am a little dismayado. Ibig sabihin, hindi ho malaking bagay na kawalan si Duday sa kanya. Doesn't think that we are friends. I always thought that we were. Sabi niya, akala ko pa naman, palagi iniisip ko na kami ay magkaibigan. Yun naman pala, hindi. But maybe I was deceived. Yan, sabi niya, pero siguro, nabudol nga ako. Diba? Sino po mangga ngayon? O nga, no? Siyempre po yung asal bagoong. Ay, nako, Sara. Yan, nagsalita na po ngayon ng Pangulo. Ito pa yung matindi. Sabi niya, she's still in government but she left the administration. Sabi niya. So bahagi pa rin, nasa gobyerno pa rin naman siya, pero iniwanan niya na ang administrasyon. So, she's not part of the administration anymore. So hindi na siya bahagi ng administrasyon. So, she's not part of the really the day-to-day running of what we're doing. So hindi siya bahagi ng pagpapatakbo namin o anong ginagawa namin sa araw-araw. Pagpapatakbo ng pamahalaan. So kaya po pala si Ximenet namumulitika na, nagdadagpunta na ng INC, 'di ba? And then recent picture nga tatay niya at si Bongo. So, pumunta na sa INC. Sabi ko nga nako, kapag kayan pa, inendorso nyo pa, nako, ayawan na. 'Di ba? So, tamang tanggapin yung mga yan bilang bisita. Pero sa natutuklasan ngayon sa mga investigasyon kay Digong, nako,
parang hindi na po talaga karapat-dapat na ma-endorso pa yan. Diba? Ng kahit na sinong religious organization. Maliban na lamang po, syempre, mga kulto. Diba? Sabi rito, so, it would be unfair to ask her, so now, sudden, sabi niya, so, napakaano naman, ano ba sa Tagalog yung unfair? Diba? So, napaka-unfair naman na atasan si Sarah, na ibig sabihin, napaka-unfair naman na atasan si, kumbaga, ganito yan kahiya naman na ihabilin mo sa kanya ang pamahalaan, ihabilin sa kanya ang gobyerno, iniwanan na nga niya itong ating ginagawa na pangangalaga ng ating mamamayan, sabi ni BBM. So, kaya nakakahiya naman daw po to impose that duty on her since she's not part na raw po ng gobyerno. No? Hindi na rin bahagi po ng kung ano ang kanilang ginagawa na pagpapatakbo sa ating bayan. Grabe. Frustrated po talaga si PBBM, di ba? Yan, talaga masarap yung binagoongang pusit, ano? Sino ba naman di mapo-frustrate doon? Di ba? Isipin nyo, 2 beses. 2 beses nabitbit ng mga loyalista. 2 beses nabitbit ng mga Marcos. Pero si BBM isinasabit. Una, 2016, nanalo ang tatay niya. Tapos naniniwala sila na nagkaroon ng mga Duterte loyalist. Di ba? Tapos, ito ba naman kasi rin mga, kayo rin naman kasi. Pagka sanang may rally kay Duterte noon, pag may mga ataking mga komunista noon, lusob yung mga lalo na yung mga, mga tandang loyalista noon, sila, Jen Diaz, di ba? Lusob sila noon, ngaw-ngawa nila yung nasa mga nagraraling mga kabataang komunista noon sa may Mindiola. Tawag pa tuwan-tuwa tayong tawagin, DDS ako! Diba? DDS ako! Naku. Dahil hiram lang po yun, hiram lang din naman nila ang mga loyalista, syempre, inaway nila ngayon ang mga Marcos, kaya nilalangaw yung kanilang mga rally. Alam nga namang dumalo yan. Kahapon, kamusta ba? Hindi kami dahil nga, ginabi na tayo sa Quadcom, hindi na kami nakapunta ng rally. Sana nakadadalo sana kami sa rally ng another people power for the end times mga DDS diyan po sa sa Ortigas. 'Di ba? Very hopeful sila na kada Biyernes ng gabi may people power ang 10 katao. Grabe, no? Hindi ko alam kung nandun pa rin. Kasi wala na si Pebbles, 'di ba? Wala na, tinanilayasan na sila ni Pebbles Cunanan. Tapos ito pa naman yung nagsisikap magdala ng pagkain sa kanila sa mga yung rally-rally nila sa maisog diyan sa Liwasang Bonifacio. Diba? Tapos yung nagsusupply rin sa kanila, nangungutang pa pala. Nagsusupply sa kanila ng panchibog diyan sa rally people power nila sa sa EDSA Shrine kada Biyernes. Ito mga vloggers na nagpupuntahan diyan, milyon-milyon ang kinikita buwan-buwan. Abay, nagpapakapanggap na dugyot, di ba? Para sa pakulay. Pero nako, kung maniwala diyan, milyones po sinasahod niyan. Naman, ang taas ng mga views ng mga yan. Parang si Maharlika. Tapos ayaw man lang nila magpondo pangkain nila, di ba? Naasa pa kay Pebbles. Ngayon lumayas na. Sabi, ano ba ang DDS? Ang DDS daw po ay yung katumbas ng mga loyalista. Duterte, diehard supporters. Yun po yung DDS. Ang original na meaning po niyan ay Davao Death Squad or Duterte Death Squad. Sa isang simpleng salita, katulad nung sa KOJC raw, yan daw po ang angels of death. So kapag ka sa simbahan, sa usaping relihiyon, that's the angel of death. Okay? Alright.